Bayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba kamo, tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay Lunes ng umaga, July 29. Araw po ng Lunes, maulang umaga po at makulimlim na umaga sa inyong lahat. Ako pong muli inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na namang edisyon ng programang Usapang Tol. Makakasama natin syempre mamaya, wala pong iba kundi ang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Tayo po ay live na nahusbaybayan sa iba't ibang panig po ng bansa sa pamagitan po ng mga regional station ng DWIZ 882 at syempre maging sa iba't ibang panig po ng mundo sa pamagitan po ng mga online accounts, Facebook page at YouTube channel ng DWIZ. At tayo rin po ay live na napapanood simultaneously po sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong sumama sa ating talakayan ngayong umagang ito sa pamamagitan po ng pagpapadala ng komento sa aming pong Facebook page, DWIZ 882, o kaya po sa aming text line 0999-376-6768. Ngayong araw po ay ang umpisa ng klase, pagbubukas po ng klase sa public elementary and high school at kaugnay po niyan, mahigpit na seguridad po inilatag ng pulisya. 30,000 mga pulis ang kanilang ide-deploy sa pagbubukas ng klase sa public elementary at high school ngayong araw. Ayon sa PNP, magpapatrolya yung mga pulis sa paligid po ng mga eskwelahan at magtatayo ng mga police assistance desk. Inatasan din ng mga pulis na makipag-ugnayan sa mga opisyal ng eskwelahan para talakayin ang issue ng seguridad. Pero meron pong mga ilang LGU ang nagpasya na iantala po yung pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Yan po ay dahil naman sa epekto ng paghagupit ng bagyong Karina, bagyong Butchoy at ng hanging habagat. Gaya po sa Malabon, Pasig, Marikina at Valenzuela na sa August 5 gagawin po ang pagbubukas ng klase. Ayon po sa DepEd, higit 1,000 mga pampublikong eskwelahan ang nagpasya po na ipagpaliman ang pagsisimula ng klase para sa school year 2024 to 2025. At bukod nga po dun sa mga nabanggit nating LGU sa Metro Manila, meron din pong mga nagpaliban ng pagbubukas ng klase sa Central Luzon at Soc-Sargen. Yan din nga po ay dahil pa rin sa epekto ng bagyong Karina at ng hanging habagat. At gaya po na inaasahan, nabanggit na po ito ng Pag-asa last week dahil po doon sa namataang namumuong sama ng panahon ay magiging maulan ang pagsisimula po ng klase. In fact, ngayon nga po nararanasan ng pag-ulan dito po sa bahagi ng Pasig City. At yung pag-ulan na yan ay iiral din po sa ilang panig po ng bansa at yan po ay dahil nga po sa pag-iral ng low pressure area, ng hanging habagat at ng localized thunderstorm. Kaya po abiso dun sa mga papasok sa eskwela, dun sa mga nanay, sa mga magulang na huwag pong kalilimutan na pabaunan ng pananggalang sa ulan ng inyong mga anak para maprotektahan po sila laban po sa pag-ulan. At kung medyo baha po yung dadaanan o may maiipon tubig, baka po mas mainam na pabaunan nyo na po ng bota po para nang sa ganon matiyak po yung safety ng inyo pong mga anak na papasok po sa napapasok po sa eskwela ngayong araw na ito. Yan po ang ating katalakayin na pagsimula ng klase at syempre yung pagsimula po ng Olympics. Nagsimula na po yan noong Biyernes, yan po ay madaling araw dito sa Pilipinas at meron na pong mga naging laban ng ating mga atletang Pinoy. Si Carlos Yulo ay sumabak na at pasok sa final round at meron pa tayong isang pumasok sa next round yung kauna-unahang Filipina rower na lumaban po sa Olympics na si Joanny Delgaco.
pasok din po sa susunod na round yang si Delgaco. At syempre, ang opening din po ng ROTC Games sa Cavite. Kahapon yata, over the weekend po yan nagsimula. Mamaya po makakakuha tayo ng karagdagang detalye. Kaugnay po ng sports event na yan. Samantala sa punto pong ito ay atin munang, nandiyan na si Sentol. Hi, good morning Sentol. Opo, yung ating nababanggit. Tama, kahapon, nakamakalawa pa nagsimula. Simula yan sa Miss ROTC, pakatapos kahapon yung, kahit umuulan meron, kasi yung Raiders competition, yun yung parang obstacle course. Ngayon, alas 5 ng umaga, 5-kilometer marathon sila. Ayun. Umpisa po ng ROTC Games ngayong araw. So, ang daming 100% ang increase na sumali. Wow, 100%? Mas marami, 118 colleges and universities. Wow, talagang ano yan? 118. From Kalinga to Palawan. Wow. Ito ay Luzon Leg. Sentol, tama di ba? Luzon Leg po ito. Luzon, oo. Yan, Luzon Leg. At ang ating antabayanan after na po nito, yung national leg na po, yun. Yung national games na po ng ROTC. Same venue rin kasi napakaganda na sa Cavite. Meron na kaming Olympic size swimming pool. At marami ng venues. Talaga napaghandaan Sentol ng husto. Pati target shooting kasali na. So kahapon naman sa Olympics, alam niyo na yung nangyari. Yung ating fencing entry, nanalo na sa isang round, tapos sa sunod na round medyo angat yung Italy kasi veteran niya, number 2 sa world yun So si Samantha, medyo hindi niya nakuha yung panalo kahapon, pero si Caloyulo, 3 pa yung events na papasukan. Tapos si Giovanni, Philippine Navy. Bisita ko yun bago siya umalis. Navy pala ito. Pasok siya sa quarterfinal, si Giovanni Delgado. So, tiga-iriga yan. So, ayan, nakikita niyo yung sa ROTC Games kahapon. At ito yung flash natin na screen, Sentol. Ayun, well attended pala itong event na ito, Sentol. Salamat tayo sa Philippine Air Force. 4 na eroplano ang nag-flyby. Wow. At ang Philippine Marines nagkaroon ng silent drill exhibition. At napakaganda po ng outcome. Ang lalaki ng mga delegation. Ang nagpapasalamat ako personal sa University of Santo Tomas, kasali po sila. University of the Philippines, Diliman, kasali po sila. De La Salle University, Manila, kasali po sila. Ang PUP, ang TUP, at napakarami pong private schools kasama ang San Sebastian College. Yan, Sentol. Yan pala ang ating at tatagal itong ROTC Games, Sentol, hanggang itong weekend. 1 linggo ito Oo, 1 linggo ito. Yun, 1 linggo. Pero gumanda-ganda ang panahon, Sentol, over the weekend. Nung hapon, umulan na. Nung tanghali kahapon, tamang-tama, yun yung Raiders competition. Parang tag-of-war yun na nasa ulanan. Ayun, at ito yung bahagi naman ng Miss ROTC. Yes, yan, ipinakita po natin kanina, yung video. Ayun. Ang nanalo dyan, Philippine Air Force. Second ang De La Salle, at third ang isang college university sa Ilocos Sur. Malayo. Ayun, Sentol. Ayan, sa punto pong ito, Sentol, marami tayong pag-uusapan ngayong araw. Mamaya, si Dick Villanueva, ating makakasama ulit. Ayan, sa Paris, France. Opo. At eto nga, mamaya si Dick, hintayin natin. At ito, hawak-hawak ko yung ticket ko Yun Meron na pala. Ito yung ticket ko sa Paris Ito yung ticket sa games. Na hindi ko nagamit. Pero nakalagay naman transferable. Ayun. Baka pwedeng mapa-ship natin. Ayun na nga Mapa-ship natin. Yun Ayos. All access. Pero hindi naman natin nagamit kasi ang dami natin trabaho dito sa Senado. Ayan, Sentol. Sa punto pong ito, Sentol, atin muna pong puntahan ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, ngayong araw ng Lunes, ika-29 ng Hulyo taong 2024, mga estudyante sa public elementary at high school balik eskwela ngayong araw. Ilang paaralan sa bansa hindi makakasabay bunsod ng epekto ng bagyo.
DWIZ Balita. 83% ng mga Pilipino suportado ang Pogo ban ayon sa isang survey. DWIZ Balita. 5 milyong botante sa bansa na deactivate na ayon sa COMELEC. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, nasa 842 mga paaralan sa bansa ang nagpaliban ng pagbubukas ng klase ngayong araw para sa school year 2024 hanggang 2025 kasunod ng pananalasa ng habagat at bagyong Karina. Kabilang po dyan ang Central Luzon na nasa 452 eskwelahan, 225 naman mula sa Metro Manila, 75 mula sa Ilocos Region, habang 66 na paaralan naman mula sa Calabarzon. 4 na eskwelahan din sa Socsargen ang nagpasyang ipagpaliban muna ang pagsisimula ng klase. Paliwanag po ng DepEd, hindi nakasabay ang mga nabanggit na lugar sa pagbubukas ng klase ngayong araw para magsagawa ng clearing operation at ng rehabilitation. DWIZ Balita. Tanggap po tayo na report mula sa labas ng impilan. Mga tupad beneficiaries, pinatutulong na rin ng pamahalaan sa pag-repack ng mga relief goods para sa mga biktima ng kalamidad. Detalye ng balita, hatid ni Patrol Number 13, Gilbert Perdes. Pinakilos na rin ng pamahalaan ng mga benepisyaryo ng tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers para magkaroon ng partisipasyon sa pagtulong sa mga naapektuhan ng nagdaang kalamidad. Bahagi ito ng report ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pinakahuling situation briefing na ginawa nitong weekend sa Bulacan. Sinabi ni Laguesma na isasabak sana sa paglilinis ng mga debris ang mga tupad beneficiaries subalit hindi pa kakayanin ngayon. Kaya pansamantala ayon kay Laguesma ay minarapat nilang patulungin muna ang mga ito sa pagre-repack. Bumuoan niya sila ng partnership sa DSWD nang sa gayon ay mapabilis din naman ang paghatid ng kailangang relief goods ng mga nangangailangang kababayan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Suportado ng mayorya ng mga Pilipino ang pagbabawal sa operasyon ng mga pogo sa bansa. Sa pinakahuling tugon ng masa survey, 83% ng mga Pilipino ang sumang-ayon sa pogo ban, 12% ang hindi, habang 5% naman ang tumangging sumagot dahil sa kawalan ng kaalaman tungkol sa issue. Naitala sa Balance Luzon ang pinakamalaking agreement rating sa 90%, habang pinakamalaki naman ang disagreement rating sa National Capital Region na may 20%. Lumabas din sa survey na handang suportahan ng 85% ng mga Pilipino mga kandidatong nagsulong sa pagbabawal ng mga pogo, habang 12% ang boboto sa mga kandidatong tutol sa pogo ban. Ginawa ang survey sa 1,200 adult respondent mula June 26 hanggang July 1 sa pamamagitan ng face-to-face interviews. DWIZ Balita. Isa pang report mula sa labas ng impilan. Mga sangkot sa iligal na aktibidad ng pogo dapat mapanagot kahit na ipinagbawal na ang pogo sa bansa. Detalye ng balita, hatid ni Patrol Number 19, Celi Ortega Bueno. Dapat matiyak na mapapanagot ang mga nagumpisa ng mga kalokohan o ng mga iligal at kriminal na gawain sa pogo. Ayon kay Senator Grace po, kahit pa ipinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagban sa pogo, dapat ituloy pa rin ang investigasyon ng Senado at ng NBI sa mga niraid na pogo para mapanagot ang mga nagtayo ng illegal pogo at mga corrupt officials na nakipagsabuatan sa kanila. Ngayong araw ay pagpapatuloy ng Committee on Women na pinunuan ni Senator Rizon Tiveros ang investigasyon sa mga niraid na pogo hub sa Banban, Tarlac at sa Porac, Pampanga, kung saan malalaman kung magpapakita na o hindi pa rin ang hindi pa naaresto na si suspended Mayor Alice Guo. Tanging accountant lang ni Banban Mayor Guo na si Nancy Gamo ang naaresto at nasa kustodiya ng Senate Sergeant at Arms. Sinabi pa ni Senator po na dapat matulungan
ng Labor Department ang mga madi-displace na POGO workers. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno para sa impilang metodong naka sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Mahigit 5 milyong botante sa bansa ang wala na sa opisyal na listahan ng hindi maaaring makaboto para sa 2025 midterm elections. Ayon sa Commission on Elections, mahigit 5 milyon na ang na-deactivate ng poll body na rehistradong mga botante habang halos 300,000 rin ang tinanggal sa listahan ng COMELEC. Una nang sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na lahat na na-deactivate ay hindi nakaboto sa huling 2 halalan. Gayunman, maaari pa anyang magsumite ng application for reactivation para muling magparehistro yung mga na-deactivate na mga botante. DWIZ Balita. Isa pang report. Pagbibigay seguridad sa mga high-threat individuals, tinututukan ng PNP. Detalye ng balita hatid ni Patrol Number 17, Jopel Peleño. Naglabas ng direktiba si Philippine National Police o PNP Chief General Romel Francisco Marbil upang bigyang katwiran ang deployment ng mga tauhan ng Police Security and Protection Group o PSPG. Layo ng direktiba na siguruhin ang kaligtasan ng mga individual na may mataas na bantang pangseguridad sa kanilang buhay. Giit ni General Marbil na sa pamamagitan nito tiyak na makakamit ang perpektong police to population ratio na 1:500 na tutugon sa pagkakaiba o disparity ng 1:2,000 o sakop ng responsibilidad ng isang pulis ang 2,000 individual. Naniniwala ang PNP Chief na higit na pahusay ng direktiba ang ibinibigay na seguridad ng mga otoridad para sa mga nangangailangan habang sinisikap nilang magampanan ang tungkulin na matiyak ang kaligtasan ng publiko sa bawat komunidad. Kumpiyansa ang general na malapit ng maisakatuparan ang ideal ratio na 1:500 ngayong ipinatutupad na nila ang PSPG rationalization deployment. Pahayag ni Marbil na matututukan na umano nila ang mahalagang field operations at ang mga critical policing needs sa kanilang hanay ngayong binawasan nila ang security details ng mga personalidad na may mababang banta o threat level. Una nang kinumpirma ni General Marbil na tinanggalan nila ng 75 police protective personnel si Vice President Sara Duterte at inilipat sa NCRPO. Sa ngayon, nasa 31 PNP personnel ang nananatiling nakadeploy sa security details ni VP Sara Duterte. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño para sa impilang may todo lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. At eto na Sentol, direkta mula sa Paris, France. Yan, nasa Zoom na natin si Dick Villanueva. Inaayos lang natin Sentol yung kanyang framing para magbigay sa atin ng update doon sa Paris Olympics. Inabot ng mahigit 4 na oras Sentol yung opening. Yung opening. Opo, noong madaling araw sa atin sa Pilipinas, 1:00 ng madaling araw. Malaman natin kay Dick, yun pang sino-sino yung mga lalaban ngayong araw na mga Pilipinong atleta. Boxer ata natin ngayon. May yung mga boxer natin. May boxing na tayo ngayon. At ewan ko kung ngayon si Giovanni, malaman natin kung ngayon yung kay Giovanni sa rowing. Yung quarterfinals, ano po? Pumasok na siya doon. Number 1 siya kahapon. Wow. Okay. Ayan na. Dick? Dick, good morning. Yeah, good morning po. Isang magandang umaga po, Sentol at Cecil. Isang maaliwalas na hating gabi ng Lunes sa Paris at ang temperatura ay 19 degrees Celsius. Sentol at Cecil, narito ang Olympic updates na ating natutukan kahapon, July 28, 2024. Dalawang boksingerong nabigyan ng buys para sa umabante sa next round sa Paris 2024 Olympics. Makakaharap ni Yomir Marshall sa round 16 ang pambato ng Kazakhstan na si Torabik Balaib sa July 31, Miyerkules alas 3 ng madaling araw yan sa Pilipinas, August 1 na sa Pilipinas. At good start naman po sa women's 50 kilograms preliminaries, round of 32. Tinalo ng ating pambato na si Ira Villegas ang kanyang katunggali na si Moroccan national na si Yasmin Motaki sa score na 5-0. Yan. At makakaharap naman sa round 16
ni Carlos Paalam ang pambato ng Ireland na si Jode Gallagher sa July 31, Miyerkules yan, alas 9 ng gabi, oras sa Pilipinas. Samantala, nabigo naman ang ating sa second round nating first Filipino Olympian fencer na si Samantha Catantan. Tinalo ni Catantan ang Brazilian fencer na si Mariana Fistua sa score na 15-13. Subalit nabigo siyang talunin ang second round ang Italian fencer na talagang veterana na to na si Ariana Erigo. Oo. Sa hindi namang nakakahiyang score, Sentol, 15-12. Oo, dikit. Napanood ko yan, Dick. Napanood ko. Yeah, at saka ito si Samantha Catantan, meron tayong isang Pilipina na the first Filipina medics dito sa Paris 2024 Olympics na nakadestino siya sa sa diyan sa Grand Palais, diyan sa fencing, sa judo. Na kausap niya si Samantha Catantan at talagang yumakap daw si Samantha sa kanya dahil medyo parang natumba si Samantha at inalalayan nila. Then mayroon tayong interview sa kanya, talagang pinaliwanag niya kung paano nakipagsabak si Samantha. Sa gymnastic naman, sisimulan ng reigning Asian all-around champion na si Carlos Yolo ang kanyang quest sa all-around final na nakatakda sa Miyerkules, July 31 sa ganap na alas 11:30 ng gabi diyan po sa Pilipinas laban sa 23 pang katunggali niya, kabilang ang reigning Olympic champion na si Daiki Hashimoto ng Japan at si Xiang Bohing ng China. Pasok siya sa all-around floor and vault finals. Nabigo naman makapasok sina Alea Fenigan, Emma Malaboy at Livy Rubiviar na makapasok sa top 24 para sa maabante naman sa all-around final. Top 40 at 41 si Rubiviar at Malaboyo at 47 naman si Fenigan. Sentol and Miss Si Cecil. Hergy, anong balita? Akala ko palaban na yun ngayong araw na ito. Hergy Bakdayon, yung ating boksingero na Si ano po nakapasok si Ira at yung isa pa Hergy. Wala pa pong balita. Resulta. Wala pa resulta pero ang pinaghahandaan natin Sintol itong itong si Yomer Marshall at saka itong kasi talagang nag-jump sila sa sa nabigyan sila ng bay silang dalawa ni Carlo Paalam at at saka itong si Nesty Peticio. Yan, inaabangan natin. Ay, pasok yan. Mga nanalo na kasi ng mga Olympic medals yan sa Tokyo. Opo. Nanalo na yan. Medal na yan. Defending champion na yan. Ang isang inaabangan natin si Kayla Sanchez. Si Kayla Sanchez, silver medalist sa swimming sa Tokyo. Ang team niya noon, Canada. Nakakuha niya ng silver at bronze. Lumipat siya kasi dual citizen siya. Iniwanan niya yung Canadian passport niya. At tayo po ang tumulong para maging Filipino citizen na siya. Kaya nire-represent niya ngayon ng swimming. So, defending silver medalist yan at saka bronze yan sa Tokyo Olympics. Swimming napakagaling yan. Kayla Sanchez. Ewan ko kailan ng swimming. Nag-umpisa na po Sentol pero titingnan natin yung yung mga schedule nila sa mga susunod kasi wala pa ang pangalan ng PhilAm na si Jared ba yun? Nakalimutan ko ng pangalan, hirap banggitin ng pangalan niya. So wala pa silang schedule but ngayon Sentol alam niyo punong-puno na ang Paris dahil wala ng ulan. Ang ganda na ng panahon. Oo, sayang hindi kayo makakapunta rito. Talagang napakasaya. Ito yung ticket ko. Ipapadala na lang daw sa'yo, Dick, ni Sentol. Ayan, DHL mo na lang yan dito para makapasok ako sa lahat ng events. Ayun na nga. Ito, ang dami nang hihingi nitong ticket ko. Ayan. Paris Olympics. Gagawin ko souvenir, ipe-frame ko na lang. Para masabi nila na nakarating ako ng kumain ako ng Paris dito sa Quezon City. Ayan, At saka nagbigay ang PSC ng mga yung ang tawag dito, itong yung pin na to. Yan, bida. Yan. Nagbigay ang PSC, pumunta sila rito. And sabi ko nga sana mayroon din sa POC. And so August 1 nakaka-cover ka na, okay ka na? Napakahigpit po. Pa rin. Napakahigpit po, Sentol. Napakahigpit po. Kahit na po yung isang giant network sa atin sa Pilipinas, hindi po sila kaagad nakakapasok. At kahit na mayroon silang accreditation dahil po sa
talaga exclusivity ng ng nakakuha ng license ng ng Olympics. Okay. Oo, kaya Di bale. Mas up to date ka naman kasi ikaw mismo nandiyan nagre-report sa Paris. Opo, Sentol. Yung iba secondary na, oo. Napakaganda. Ito na si Hergy, tingnan natin. Alam ko, lasasabak na yan Hergy Bakdayan. Ano yan kasi, kickboxer ko yan. Lumipat yan sa boxing. Kasi kulang yung pang-boxing natin. So, ito po yung Igorot. Hindi. Matangkad Hindi yan. po siya. Matangkad yan. Baka I bilahin see. siyang matangkad yan. Na, Siya yata po yung nakadamit ng ng pang-Igorot nung pumunta siya rito. Oo. Maiksing buhok. Oo, maiksing buhok. Na maganda lalaki. Yan. Oo, okay. yan. Okay. Papasok yan. Sige, tututukan po natin yung mga natitira pang mga mga at sana itong kaabang-abang na si Carlos Yulo at saka si Yomer Marshall at si Carlo Paalam. Titingnan natin at talagang may awaan Diyos, Sentol. Kung pagkaloob ng Diyos, magkakaroon tayo ng medalya. Yan na lang muna. Yan na lang muna ang update sa Paris 2024 Olympics. Ako si Dick Villanueva, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa DWIC 882 sa programang Usapang Tol, kasama si Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat. Dick Villanueva nagre-report live from Paris, France. Tayo lang po ang nag-ulat buhat sa Paris Olympics. Direct update po yan, ha? Direct update. Ayan. Sige po, okay. Salamat sa iyo, Dick. At samantala, Sentol, tayo po ay magbibigay daan muna sa commercial break. Ang oras sa buong Pilipinas, ganap ng 6:32 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Babalik pong programang Usapang Tol sa oras na 6:39 ng umaga at ating inaantabayan ng Sentol, ang Regional Director ng Dole Region 4A na makakasama natin live via Zoom. Nag-establish lang tayo ng communication Sentol, si Attorney Roy Buenafe. Siya yung ating makakasama ngayong umaga. At yung ating binabanggit pala, Sentol, kanina, yung ating binabantayan na low pressure area, ayon po sa huling advisory ng Pag-asa na inilabas ng alas 4 ng madaling araw, huli pong namataan yung low pressure area na yan sa layong 220 kilometers northeast ng Apari, Cagayan. At Apari? Opo, yes po. Sa norte, ano? Opo, norte, Apari, Cagayan. Maganda bukas ma-interview din natin ang Philippine Coast Guard kasi lalala itong oil spill sa Bataan at Bulacan. Yes po, Lalo Sentol. kung may LPA pa. So, pressing po ito. Ongoing ito. Developing story yan. Developing story yan. Yung MB, anong pangalan to? Terra Nova. At merong threat, Sentol, na makarating daw ng shoreline ng Maynila Yes, kaya oil mainam spill. ang Coast Guard naman ang ating mga kapanayam. Yes po, Sentol. At magpalengke report muna tayo, no? Habang tayo nag-aantabay kay Attorney Buenafe ng Dole Region, ng Dole Calabarzon. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Sentol, nako, sa kauna-unahang pagkakataon, Sentol, labas ng Metro Manila ang ating pupuntahan at imo-monitor. Siyempre, ang palengke, lalo yung ating Dole, Region 4A. Ito palengke report natin, Region 4A din. Yes po, Sentol. At ang ROTC Games ay nasa Region 4A. Yan. Sentro ng So, maraming nasa Luksuhin aktibidad. Market sa Alfonso Cavite, si Alexa. Kabisado ko yung Luksuhin. Hi, magandang umaga, Senator Francis Tol Tolentino. I'm Miss Cecil, lalo na sa mga tagapakinig natin sa Usapang Tol dito sa DWIC. Andito tayo ngayon sa Luksuhin Public Market dito sa Alfonso Cavite na maaga pa lang marami-rami na rin ang namimili. So, gulay, nakitaan ng pagtaas, malaking pagtaas dahil ang sibuyas ay nasa 120, ang carrots mula 100, ngayon ay nasa 280, ang bawang ay 160, patatas 140, ang palaya 140, sayote 70, ang kamatis 200, luya 250, talong 140,
repolyo mula 70 to 80 pesos, ngayon ay nasa 120 pesos. Ang karne naman, tumaas din ng bahagya. Ang pork chop ay nasa 320, laman 330, liempo 340, buto-buto 300, at ang atay ay nasa 290. Sa isda naman, ang tahong ay nasa 100, tulya 50 pesos per kilo lang. Galunggong ay 200, bangus 180 to 220, tulingan 200, tilapia 100, at ang tambakol ay nasa 200. Senator Tolby Cecil. Anak, malamig dyan sa Alfonso. Lapit lang sa Tagaytay yan eh. So, magkano ang presyo ng luya dyan sa Alfonso? Ano anak? Ang luya, Senator, nasa 250 pa rin. Pero mas kapansin-pansin, Senator, actually, yung carrots natin. Kasi ang carrots, before ng bagyo, nasa 100 pesos lang daw. Ngayon ay nasa 280. Grabe Mahigit doble. Sino ba nanalo ng central token natin dyan? Kasama ko po si Sir Alvin Digma. Tindero po siya ng mga gulay dito sa Luksuhin Market. Sakto. Alvin, Kuya Alvin, magandang umaga. Senator Tolentino to. Sir, good morning po. Ayun. Okay. Kitang-kita yung matagal ka na ba nagtitinda dyan? Mga 6 years na po. Ay, matagal-tagal na rin. Oo. Kumusta mo ako dyan sa mga kababayan natin sa Alfonso? At kahapon nandyan lang ako sa area na yan. Anong tinitinda mo? Gulay po, sir. Saan galing ang gulay natin? Puro Batangas, sir. Sa Batangas? Sa Batangas. Padre Garcia, Rosario, saan? Tanawan, sir. Sa Tanawan. Oho. Ay yung sinasabi, bigla nga daw tumaas ang ang carrots? Opo, sir. Tuwing bagyo ba, di ganyan, nataas yun? Depende po, sir, sa dating ng gulay. Minsan po, marami kasing nasisira kaya hindi makapagbaba ng gulay. Ayun talagang storage at wala tayong refrigerated storage. Cecil, may tanong ka? Yung gulay Tagalog naman, Kuyang Alvin, kasi yung Batangas ay nadali rin ng malakas na ulan. Kaya po mahal din po ang gulay Tagalog. Talagang nagkaroon na ng epekto, po? Opo, epekto na po talaga ng bagyo. Anong barangay ka dyan sa Alfonso? Luksuhin po. Marahan, sa Luksuhin. Sa Luksuhin ka mismo nakatira? Opo, Luksuhin po. Namimista ako minsan dyan sa Marahan. Pag St. Michael. September yon, 29, Kumusta mo kami sa mga kababayan natin dyan, si Senator Tolentino to? At ingat-ingat ka. Maulan ba dyan? Maulan pa po. Kahapon ay kulimlim. Ngayon maulan na. Ay ingat-ingat ka. Tamang-tama lang yung suot mo sombrero at yung apron. Ingat-ingat. Meron ka bang gustong batiin, mga tiga Alfonso? Hindi na po. Napunta po dito. Kaya hindi na babatiin. Tagarian talaga si Kuya Alvin, po? Opo. Alvin, salamat at magandang umaga sa iyo. Marami rin salamat Alexa. Sina Alexa kasi nagko-cover din ng ROTC Games. Siguro bukas meron kang bahagi ng report mo bukod sa palengke report. Samahan mo na rin ang resulta ng ROTC Games para kasi Dick Villanueva. Salamat ng marami, Alexa. Nandiyan na siya, malapit na siya. Kasi ngayon, ang daming competition ngayon Ngayon na tayo mga arnis, boxing, iwahiwalay. Ang swimming sa Dasmariñas, Cavite, iwahiwalay ngayon Simultaneous lahat yon. Malaman natin yung resulta ng mga laban tayo ng konting report kay Alexa. Hindi lang palengke. Isama na rin yung nakaraang araw ng ROTC Games. Kahit konti lang. Yes po, Sentol. At mamaya, Sentol, sa atin po pagbabalik, makakasama po natin o makakausap ng live si Dole Region 4A Director Attorney Roy Buenafe via Zoom po mamaya. Magbabalik po ang programang Usapang Tol. Ang oras sa buong Pilipinas, ganap ng 6:46 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senator Francis Tolentino, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, Tol ng bawat Pilipino.
Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at Sentol na sa linya na po ng ating komunikasyon. Kaya bukas maganda rin, Cecil, Yes matagtag ni Alexa ng kaunti yung reports ROTC. ng kung ano yung resulta ng ROTC Games. Kasi puro Luzon po yan eh. At rinig din po ng mga siguro inaantabayanan din ng mga kababayan natin, lalo yung mga magulang na nando sa mga mountain province kung ano yung resulta ng mga anak nila sa ROTC Games. So ngayon yung director ng DOLE, Cecil. Apo, DOLE Region 4A, Calabarzon, Director Attorney Roy Buenafe. Nasa linya na po ng ating komunikasyon. Good morning po, Director. Magandang umaga po sa Tool ng Bayan, Senator Francis at Amistat. Magandang umaga sa lahat po ng tagapanood, tagapakinig po ng Usapang Tol. Ito siguro, Director, bago magtanong sa iyo ng ibang statistics si Cecil, itutumpo ko lang itong mga usapin ngayon na pambansa. Marami pong, kung sakaling matutuloy itong pagsasara ng mga POGO by December, marami pong POGO sa Region 4A. Dati natanong ko na sa Secretary Lagwesma dito, ano bang namumuong plano ngayon para sa mga Filipino workers natin na madi-displace, lalong-lalo na itong mga taga-Region 4A. Tama po kayo, Senator Francis. Meron po tayong kasalukuyang 5 operators ng POGO dito sa Region 4A. Ito po ay nasa Laguna, sa Binyan, Laguna, at saka sa Island Cove, Kawit, sa Cavite. So ang marching order po ng secretary po natin, unang-una po ay dapat i-profile na lahat ng mga Pilipinong manggagawa na maapektuhan dito sa pronouncement ng ating Pangulo. Kabilang na lahat ng mga negosyo na with connection sa online gaming at saka sa internet gaming. So lahat pong ito, Senator Francis, ay naibaba na po natin sa ating mga provincial offices at nagsimula na po yung profiling. Yung direct at indirect employees ang target po natin at kasunod po nun ay pagpaplano kung paano po natin maibsan ang epekto ng pagpatigil itong negosyo na kabilang sa online gaming po. Ang kinakabahan ko dyan, at sinabi ko rin to kay Secretary Lagwesma, kung ikaw ay isang halimbawa magaling sa IT at ikaw ay mga 26 anyos, 27, talagang employable pa ito. Kabataan pa ito. Tapos nakita sa biodata mo, sa CV mo, ikaw ay dating empleyado ng POGO. Dapat hindi magkaroon ng diskriminasyon ang mga employee, ang employer, lalo na kung magkakaroon ng, sabi ni Secretary Lagwesma, ng jobs fair. Baka sabihin, dito ka pala galing kasi pangit sa atin na yung na-stereotype, akala kriminal. Hindi naman kriminal yung mga yan. Ganyan din yung nagtulak sa akin para baguhin yung doble plaka law. Kasi sinasabi nila yung mga nagdi-deliver ng mga sa motor, kriminal. Hindi naman kriminal yun. Naghahanap buhay yan yung mga nagdi-deliver ng pagkain sa atin. So mamaya ipapasa namin yung amendment sa doble plaka law. Ganito rin yung gusto kong mangyari dito sa mga POGO worker na naghanap buhay. 42,000 families nag-aral at nagtatrabaho ng marangal. Hindi naman illegal yung trabaho nila. Nagpo-computer sila. So pag nag-apply sila, hindi dapat sila ma-brand na, kasama ka pala sa mga illegal. Hindi ka namin tatanggapin. Tama po kayo, Senator Francis. At ang direktiba po ng ating Secretary Bailey ay wala pong diskriminasyon. Either you are working in licensed online gaming o di kaya doon sa unlicensed, ay wala pong diskriminasyon kapag yung ating kababayan po ay apektado. So far naman po, Senator Francis, ang atin naman pong datos dito sa Calabarzon ay mas marami. Ang karamihan po dito ay nasa legal naman at saka wala pa naman po. Ilan yan? Mga ilan sa Calabarzon? Ilan libo involved sa Calabarzon? Close to 6,000 direct workers ang apektado. Binibilang pa namin ngayon. Opo, yung indirect employees, empleyado ng security agency, secretary ng manpower, empleyado ng manpower services, at sa iba pang service provider po. Yung mga yung mga karinderya, yung mga kantin na kanilang nagluluto, yun yung mga indirect, at saka yung mga nagdi-deliver ng mga
pagkain, mineral water, ayun ang mga indirect na apektado rin. So, siguro yun pasok mo sa mga 2,000. O mga 8,000 Actually, Senator Francis, ay mas marami pa dyan siguro kasi kung bibilangin pa natin yung nasa komunidad na yung mga tricycle driver na nagatid sundo sa mga empleyado natin. Ay, at saka yung mga room for rent nila, room for rent. Mga kumikita sa room for rent na nagpapadorm ng mga empleyado, marami-rami rin yun. At may pakain din yun. Ako, marami-rami nga. Sanga-sanga pala. Sanga-sanga epekto. Baka buti na 10,000 yan. Ay close to 10,000 siguro po yung mabibilang po natin na Senator Francis sa buong Calabarzon. Ayun. Ay, Cecil, may tanong ka kay Atty. Benape? Apo, sa akin po, maiba lang po dahil kasama po sa mga tinamaan ng matinding pag-ulan last week. Ito pong ilang mga bayan sa Calabarzon. Ano pong programa ng DOLE para po dun sa mga manggagawa na naapektuhan po ng kalamidad? Unang po, Ms. Cecil at Senator Francis, yung atin pong tulong panganabuhay para sa mga displaced workers. Kasi ito po ang una nating bugso para po matulungan yung ating mga kababayan sa emergency employment para po masagot nila ang pang-araw-araw na pangailangan dahil yung iba hindi pa makakapasok dahil naglilinis sa bahay at maraming sira yung kanilang kinukumpunay sa ngayon. So, sa Calabarzon naman po, meron na po kaming assessment so far. Ang probinsya ng Rizal at ng Cavite ay may mga tinamaan po at saka sa Laguna po. These three provinces ang may pinakamalaking serious situation. Kaya naibaba na po natin yung ating pondo sa mga probinsya sa Cavite, sa Rizal at saka sa Laguna para po maumpisahan kaagad at saka minabuti na po natin na after 5 days ay makapagpasahod na tayo sa ating mga kababayan dahil nangangailangan sila ng tulong ng gobyerno at kailangan nila ng suporta. Ay, ito po yung emergency employment na tinatawag, Director. Tama po, Ms. Cecil. At napakalaking tulong po para sa ating mga kababayan. Okay po, marami pong salamat, Director. Director Benape, ang Regional Director ng DOLE. Yes po, keep up the good work. Opo. Yes, maraming salamat po, Senator Francis, ang sariling atin sa Calabarzon, ang ating senator ng bayan. Maraming salamat. Narinig po natin si Atty. Benape ng DOLE. So, ang dami talagang kinakaharap natin ngayon. All fronts ito, Cecil. Yes, may po, bagyo, may kalamidad, meron naman displacement. So, ang dami. Umpisa pa ng klase ngayong araw, Sentol, Ano po? Umpisa ng pasok din ng mga estudyante ngayong araw. Pero hindi lahat sabay-sabay kasi yung iba nawala ng ginawang evacuation center, so hindi lahat. May mga na-reschedule next week. So, Cecil, meron ka pang panalangin. Marami tayo na-discuss ngayon. Yes po, Sentol. Bago tayo tuluyang pansamantalang magpaalam, narito po muna ang mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. Happy reminder, the joy that we give to others is the joy that flows back to us. A happy heart makes a cheerful face. May our rainy days be as cheerful as our face and as happy as our hearts. Thank God, thank God, thank God. Have a great week ahead. God bless you. God bless us all. Binabati ko muna yung mga kababayan natin sa Iloilo Province, Iloilo City. Tayo pala ay malakas na naririnig doon. Wow. Meron tayong istasyon sa Iloilo. Magandang umaga sa mga palangga natin sa Iloilo Province. Nandun po ako nung isang araw sa Barotac Viejo at sa isang graduation. So lahat po ng mga taga Iloilo, good morning po sa inyo. Ito po si Senator Francis Tolentino at mag-ingat po tayo sa isang maulang Lunes. Magkita-kita po muli tayo bukas dito sa programang Usapang Tol. Ako naman po inyong lingkod, Cecil Villarosa, antabayanan ang programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis